Kung ikaw ay save, maraming salamat po. At nandyan kayo. Salamat. Good morning. Okay. Good day pala. Oo nga pala. Nandyan ang mga Teofilo Ballesteros family, gano'n din pala, Porga family. Ay, nandyan ang aking pinsan na si Eyam. Salamat naman. Vaccinated ka na, Eyam, ha? At nandyan si Doc Ruby Pearl. Gerardo Miliante. O nga pala, mga senior citizen, kasi ang ginawa ng dentist ko, nagregalo sa akin ng Anlin milk. Hindi nyo ba alam? Mga senior citizen, pakinggan nyo. Para maiwasan ang colon cancer, inom kayo ng Anlin milk na plain twice a week para maiwasan ang colon cancer. O narinig nyo mga senior citizen, ha? Ay, subukan ninyo, sabi ko sa inyo. And then, ang mangyari yan, sabi ko sa inyo, masaya kayo. You know why? Kasi pati pag-iisip nyo, mawala yung toxic. Di ba, brother Lauriaga? Oh. So, nandyan pa kayo at punta ulit tayo sa verse natin sapagkat gusto natin na talaga maintindihan nyo na the blood is so important. Kaya punta tayo rito sa Hebrews 9:22 para makita nyo na importante yung blood ni Jesus. Remember, you cannot enter the temple in the time of Solomon without a blood sacrifice. And so, gano'n din sa heaven. You cannot enter heaven without the blood sacrifice. Look at verse number Hebrews 9:22. Tingnan natin, ha? Hebrews 9:22. Dahil importante yung 9:22 na yan. About the blood ito. Okay, nandyan na kayo mga kapatid. Salamat at nandyan na kayo, ha? Ready? Read. And almost all things are by the law, sa Old Testament, are purged with blood. And without shedding of blood, there is no forgiveness. There is no atonement. You see? And that's why si Jesus Christ, sa verse 24, ginanap niya yan para sa atin. Tingnan ito mga kapatid. Kaya nga, kayo ang pinakamapalad na tao sa lupang ito pag kayo ay nagpasakop kay Jesus. Tinanggap niyo siya bilang sariling tagapagligtas. Ready? Read. For Christ is not entered into the holy place made with hands. Ibig sabihin sa temple sa Jerusalem yan. Which are the figures of the truth. But into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Mga kasama, yan ay one save, always save, ha? Wag niyong kalimutan yan. Dahil ito, sa verse 28, sa baba, tingnan niya. Verse 28, dahil kayo na nag-avail sa tinatawag na blood sacrifice, kayo ngayon ay hindi na kayo, maihiwalay sa Diyos. Kaya nga yung number one natin, Sir James, ay the Jews, the Israelites were 100% sure na they were saved from death. And so with Bible-believing Christians. Ready, read. So Christ was once offered to bear the sins of many. Binuhat niya lahat ang kasalanan natin. And unto them, ito na ang crucial point, unto them that look for Him. Do you look for Him? For your salvation? Shall He appear the second time without sin unto salvation? You see? Paano panghanapin ang kasalanan mo? Lahat nga na ipatong kay Jesus. Kaya, pinakamapalad ka sa lupang ito. Please lang, wag niyong gayahin si Martha, ha? Alam mo si Martha, sabi ni Lord Jesus Christ sa kanya, ikaw Martha talaga, masyado kang aalala sa mga makalupa na pangailangan. Hindi mo ba alam? Alam mo yung mga awit na mga young people ngayon? Mga ibon nga pinapakain ni Lord Jesus Christ, di ba? Yung mga hayop pinapakain ni Lord Jesus Christ. Nakita na ninyo mga baka o mga kambing yan, nagtanim ng gamo pagkatapos sila ang kumain. Hindi. Kaya, how much more for you, sabi ni Lord Jesus Christ. You see? So, kayo na nanonood sa oras na ito, huwag niyong gayahin si Martha. Palaging nag-aalala. Palaging nagwo-worry. Madali lang mabuhay. Don't you know that? Sabi nga, may mga kasama kami rito. Minsan, wala pa kami sinain. Alam mo yun? Maya-maya nagsaing ako. Saglit lang, nakasaing ako. You know why? Itong technique. Kung meron kang thermos, mainit yung di ba? Mainit yung thermos. Magsaing ka, hugasan mo yung kanin, buhusan mo na mainit thermos. Maya-maya, kumukulo na ganun ang technique yan. Hindi yung mag-away-away pa kayo. Ang dami nga bigas dito sa atin, di ba? Kahit na baha, dami bigas. Nakita namin si Sister Eileen Malanot. Nagbibilad ng palay. Ibig sabihin talagang
Sabi ko, salamat po, makakakain mga kapatiran na naman. O, pagkatapos yung mga mais na dumapa, boy, hinaharvest ng mga taga-palayag, ayun, malapit kila Sir Ben Batong. Ano po, ang ganda ng mga maisan, mga kapatid. May awa pa ang Diyos sa lugar natin. Kaya, tayo na save, dapat hindi na tayo mag-worry sa mga physical needs natin. You know why? Sabi nga ni Lord Jesus Christ, yung mga damo nga, nadadamitan, kayo pa. O katulad ko ngayon, maaring ilang taon na niyo nakikita itong damit ko. Okay lang, basta sabi nga ni Sir Benjamin Laylay, sabi niya, kayo na pumapasok mga estudyante dito, hindi bawal luma ang damit nyo. Huwag lang marumi. Salamat naman. Totoo yan. Kaya, be at peace in your home. Okay, mag-away-away dyan. Magtakin mo. Hindi lang nalinisan yung sasakyan nyo, away na kayo. Boy, madali na maglinis niyan. Bakit? Madaling araw ka babang. Tapos, linisan mo. Ganun yan. Kaya nga, mga kapatid, life is so easy. Don't you know that? Ay, hindi basta-basta kung lumaki kayo sa bundok katulad ko. Katulad nito, kung lumako kayo dyan, ay kahirap, mga kapatid. Kaya, kinakailangan madaling araw ka magising kasi yung mga nilagay mong bingwit dyan, kinakailangan na madaling araw nandiyan ka para yung mga eel at mga lalaking isda hindi alis, di ba? So, kwento ko lang yan sa inyo, pero mga kasama, dahil one of these days, we are going to leave this earth. Kung gaano itong falls dito sa likod ko, umaagos yan, ganyan ang buhay. Ano po? As I said, ang Chico River kay Jan sa Kalinga, Cagayan River, Chico River, agos sa Cagayan River, di ba? Conner River, agos sa Chico River. Tapos Chico River, dadapunta sa Cagayan River. Cagayan River, puntang Apari. One day, you will reach your Apari. Dead end na. When you die, importante na you are assured of heaven. So, punta ulit tayo sa Hebrews chapter 11:28 dahil nandun yung sabi niya, he that destroyed the firstborn should not touch them. Ang gandang isipin na the destroyer cannot touch us anymore. Mga kapatid, kaya nga you need to love the Lord Jesus Christ. Ginawa niya lahat, ginanap niya lahat. Inako niya nga, inaikaro amin, di ba? Sulta yun. Tingnan ito Through faith, Moses kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Mantakin mo yun? Yung destroyer na siyang pumatay dun sa mga panganay doon sa Egypt. Magmula sa panganay pero hanggang dun sa pinaka mahirap na tao dun sa dungeon. Mantakin mo, anak pa ng bilanggo na firstborn, patay. Walang exempted. Pero ikaw, kapatid, sabi ng Bible, Colossians 1:13 and 14. Wala na. Ang kamatayan sa atin, past tense na Don't you know that? Tingnan ito mga batid. Past tense na. Kaya, huwag kayong mag-alala. Basta importante, lahat ng loved ones you save. Ready, read. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Please lang, huwag kayong aalis sa lupang ito na hindi napatawad. All you have to do is to call on Jesus sapagkat Jesus is more than willing to forgive you of your sins. Don't you know that? Sabi niya nga, you come to me. Pinatawad niya nga yung woman at the well, naalala niyo? 6 na lalaki dumaan sa buhay niya. Pinatawad. And then yung isa sa John chapter 8 talagang taken in the very act of adultery. Pinatawad ni Lord Jesus Christ. Si Zacchaeus nga, kurap yun kurap. Kasi taga-BIR yun iba yung kanyang resibo sa isubmit sa BIR office. Iba yung resibo na kanyang kinukulimbat. Pinatawad ni Lord Jesus Christ kasi nagpakumbaba nga. And there was what we call restitution. So, mga kasama, mga kapatid, salamat nandyan kayo mga kapatid. Sabi ko na nga ba, nandyan si Angelica Gamboa, nandyan si David Ligasi, at nandyan si Brother Ralph.
Rojas, kasama si Joanne. At si Ahli. Yan, pagpalain kayo ng Diyos. You wave. Sabi niya rito eh. Ang ganda naman. Wave. O, nag-wave ako ha. Okay. Tatay, number 2, Sir James. Number 2 is the assurance the Israelites have in their time where they are 100% going to leave Egypt when day breaks. When day breaks, ibig sabihin, pag mag-umaga na. When the sun will shine. Ito mga patida. Are you 100% sure when the day of heaven shine and say, come home, my child? Are you 100% sure? Ngayon, are you 100% sure that when the day, the sun will rise? Are you 100% sure to wake up with Him in glory? Malakay 4:2, tingnan natin. Na si Lord Jesus Christ ay Son of Righteousness. Okay? Tingnan natin to para makita nyo na, are you ready to leave Egypt when day breaks? Kinakailangan na. Nandyan yung araw para lalakad na sila. Oh, Jesus Christ is the Son of Righteousness. Ready? Read. But unto you, kayo yan, mga nanonood, don't forget the Bible is the love letter of God to you. Kaya aminin nyo sa inyo yan. But unto you that fear my name, shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. O, tingnan nyo. So, may healing yan. Kaya, we are ready to go when the trumpet of the Lord will sound. Are you ready 100%? Are you going with those who were redeemed by the blood doon sa Egypt? Alam niyo mga kasama, pinakamasaya sa lahat ay nung day breaks na, nung nag-umaga na, lahat talaga ng pamilya, anak, apo, ay sumama. Doon sunutan, wala talagang naiwan sa Egypt. Mga kasama, mga kapatid. Yan ang concern natin. I pray na walang maiwan dito pag alis natin sa rapture. Dahil mahirap ang maiwan dito. Mahirap maiwan dito. As I said nga kala nyo may mall pa pagdating ng oras. Kala nyo may kuryente pa. Oh, tingnan sa Lebanon, blackout. Sa China, nagba-blackout ngayon. Doon sa Europe, don't you know that wala silang gas and winter is now upon them. Mga kasama. Tayo sa Pilipinas, at least wala tayong winter dito. Puro tear lang, di ba? Okay? So, all you have to do is to trust in the Lord with all your heart, knowing that the Lord will never leave you nor forsake you. O katulad, nakarating tayo sa buwan na ito, na okay pa tayo, di ba? At least gumaang na sapagkat sabi ni President Duterte, wala nang lockdown. O di ang ganda, no? Kaya nga nakapag-soul winning kami isang araw. At siyempre, yung mga pastor, pwede na namin puntahan ang kanilang mga misyon at mag-mission pa tayo sa mga bagong lugar. With your support, siyempre. Kaya my prayer for all of you ay pagpalain pa ng Diyos. And God will just supply all your needs beyond what you ask or think according to Ephesians 3, verse number 20. So, they are 100% going to leave Egypt when day breaks. Magandang isipin na pag ikaw ay talagang paalis na dito, masaya ka. Naalala ko tuloy yung kwento kay D.L. Moody. Ito ay preacher sa America and England po. He was able to shake America and England sa kanyang reviving message. Nung mamamatay na raw siya, ay nagsabi siya sa mga nagbabantay. Sabi, they are already here to take me home. Sabi, who are they? Sabi daw ng mga nagbabantay. Here they are. Sabi daw. And then, maya-maya pinikit ang mata. Wala na. Ganyang kasarap papanaw dito, you see. Kaya nga, napakaganda na meron tayong awit na I know who holds tomorrow, di ba? And then later on, mantakin mo, in the garden, you walk with Jesus. Doon sa heaven yun. Hindi lang sa heaven. Pagbaba natin dito sa millennial reign ng Lord Jesus Christ, dahil ang whole Israel
will be a beautiful garden. Pakinggan natin to 51 verse 3 ng Isaiah. Dahil may maganda pang gobyerno na darating sa lupang ito. Pero as I said, meron pang 7 years tribulation para magkaroon ng tinatawag na renewal itong surface of the earth para mailibing yung mga pollution. Ito darating ito. Ito inawit yung mga ladies about the garden. Ready, read. For the Lord shall comfort Zion or Jerusalem. He will comfort all the waste places. Totoo yan. Kasi maraming waste places Israel. And He will make her wilderness like Eden. Lahat ng Sinai Peninsula na yun na puro buhangin ay usbong lahat yan. Oo. And her desert like the garden of the Lord. At least nandun tayo sapagkat bababa tayo rito sa millennium. Don't you know that? Naalala naman ninyo yan, di ba? Joy and gladness shall be found therein. Thanksgiving in the voice of melody. Why is it the joy and gladness found therein? Dahil sa millennial reign, in the whole Israel will be like the Garden of Eden. Siyempre, wala nang gutom, wala nang mauhaw, wala nang kamatayan, wala nang COVID. Kaya nga, mga kasama, as I said, the most joyful person here on earth are people who came under the shed blood of the Lord Jesus Christ. Na sigurado, when day breaks, ay sabi niya, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. Wala, hindi na iikot ang orasan nyo because eternity nga eh. Ang eternity mang kasama, walang past tense, walang future tense, puro present tense. Kaya nga ang pangalan ni Lord Jesus Christ ay I am, the great I am. By that time, ang gandang isipin ng kasama na lahat ng nawin natin sa Panginoon, loved ones natin, kasama natin doon. Kaya nga as I said, pag alis nila sa Egypt, kahit man lang yung lola, hindi na iwan, nilagay nila sa kariton. Don't you know that? Pati mga hayop nila, dala nila eh. Pastor, meron bang hayop si millennium? May nagtanong na ganyan, sandali, hanapin ko. Dahil nanonood si Dinalyn Rombawa. Pamangkin ko yan eh. Oo, iha. Baka magalit si Dr. Mark dyan sa iyong picture kasi bata ka pa dyan, ha? Okay. Ito, Isaiah 11 na. Mangyayari ba yan? Nandyan ang aking pamangkin na latay. Alam niyo, natutuwa ako sa mga pamangkin ko. Ano po? Okay. Chapter 11, ha? Sabihin ko sa inyo, mangyayari ba yun? May hayop pa ba sa millennium, Pastor? Baka wala ng hayop kasi magdumi lang ng mga yan. Ay, hindi ninyo problema ang dumi ng mga yan. Lalabas dumi nila, mabango. Okay. Okay, chapter 11. Sabi niya rito. Ganda naman nito. Verse 6. Tingnan si verse 6. Ano sabi niya? Yung mga hayop pa. At verse 7. Ano sabi niya? Ito na yun sa millennium, ha? Ano sabi niya mga patid? The wolf also shall dwell with the lamb. Mantakin mo yan, hindi sila magpatayan. Hindi na sila habulin ng wolf. Yung lamb ay hindi natakot sa wolf. And the leopard shall die down with the kid, yung anak ng kambing. Mantakin mo yun. And the calf and the young lion, mantakin mo yun. Yung anak ng baka at saka yung anak ng leon ay and the fatling together and a little child shall lead them. Di ba ang ganda, no? Ang little child, kung sa Africa, habulin ng leon yan, kainin. Okay, next verse. And the cow and the bear shall feed. Big sabihin, pareho lang kumain ng damo. The young one shall lie down together and the lion shall eat straw like the ox. Tingnan mo yan, hindi nakakain ng leon, hindi na carnivorous ang leon. Vegetarian na siya. Sa Batista na siya. Okay. Kapatid na. See, napakagandang isipin na. Magandang future mo. Kapatid, pwede ba? Please, don't look back sa nakaraan kasi nakaraan, malala mo, sinaktan ako, inutangan ako, hindi ako binayaran. Tapos, ay masasaktan ko niya. Why not look at the future? At the future says na the best is yet to come. Don't you know that? In fact, sa totoo, the best is here na sa akin, ha? Kasi nakapag-mission tayo and then ang maganda doon, yung mga naabot ay sigurado na. Because they accepted the lamb sacrifice. Sigurado magkita-kita tayo doon sa heaven.
Kaya, anong sabi ng 4:18? Anong sabi niya? Proverbs 4:18. Tingnan nyo kasi ang Bible nyo. The best is yet to come. Oo, sabi nga ni Dr. Huros, there is what we call the law of deterioration. Tatanda tayo rito. Pero huwag yung kalimutan yung binigay sa akin ni Dr. Robbie Per na Anlin Plain. Twice a week. Sabi ko sa inyo, ma-detox kayo para hindi kayo magkaroon ng colon cancer. Okay, ito na. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Yung perfect day nga, itong nabasa natin dito. Ang ganda nung sinabasa natin dito. Perfect day, bakit? Wala ng ahas. Wala ng lamok o dengue. Wala ng COVID, di ba? Ay, alam niyo mga kapatid, nakita ko yung isang kasama namin, pastor. Nung nilagay yung ni-post yung picture niya, maawa ka kasi may butas dito. Mga oxygen. Sabi ko. Nakita ko yung picture ni Pastor John Quinlan, hindi nakalusot. Ito, salamat naman. Tumayo. Sabi ko kay Faith, tumayo na yung pinagpe-pray natin, Pastor. Ayun Pero dala-dala pa rin niya yung oxygen. Sabi ko sa Apayaw, kung tumayo yung nakahiga, multo na yun. Anyway, pinag-pray natin, gumaling si Pastor Danis Filipa, di ba? Laki ng church yan sa Alicia, yung Bible Baptist Church. Kaya mga kapatid, salamat sa suporta nyo kasi dami natin sinusuportang pastor at plano ko na naman yung mga pastor na yan ay mabigyan ng insurance lang 1 year, di ba? Meron yan sa mga Luwilier, gano'n, yung Palawan, gano'n. Para naman, pag pumanaw yung mga yan, kahit papaano, may i-pitch in naman lang sa funeral service. Kung hindi pa dating Panginoon. Gano'n lang yun Kaya nga sabi sa mga pastor, punta kayo sa mga barangay officials nyo, mag-reserve na kayo ng libingan nyo sa mga public cemetery. Dito naman, meron na. Okay. Anong sabi niya rito? Pakinggan ito, chapter 11, verse number 11. Kailan mangyari yan, pastor? Yung millennial reign na wala ng Paradise Regain, Garden of Eden mangyari dito. Yan, 11:11. Ano sabi niya? Isaiah 1:11. Isaiah chapter 11, verse 11. Isaiah 2, tingnan nyo. Mga kasama, kailan mangyari yung sinasabi mo, pastor? Ito. Kailan? Ito na nga. Basahin na natin. Ready? Go. And it shall come to pass. Tuloy nyo. In that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of Israel. Yan na. We shall be left from Assyria and from Egypt and from Patros and Cush and from Elam and from Sinai, from Hamath and from the islands of the sea, kasamang Pilipinas yan, di ba? 1939, dumating sila rito because of late President Manuel L. Quezon. Ibig sabihin, naipon na sila magmula nung tinatawag na born as a country nung May 14, 1948. And then they celebrated their 70th anniversary, May 14, 2018. Tama-tama, 70th anniversary. And then by May 14, 2028, they will celebrate their 80th anniversary. Yet the Antichrist is coming and he is going to make, sabi ng Daniel 9:27, to make a peace treaty with Israel for 7 years. Narinig nyo yun? Malinaw yun sa Bible. And then sabi ng Bible, the Antichrist will permit them to build their temple. Kaya Israel will say, here is our Christ, let us now enjoy. Yung pala, Antichrist. Kasi sabi ng Daniel, at the middle of the 7 years, 3.5 years later, makita nila, nagkaroon ng sungay, mag-offer ng baboy doon sa temple. Kaya magsitakbuhan sila, papunta sila sa city of Petra. Doon sa malapit sa Dead Sea ho yan. Malinaw ho yan sa wilderness. And doon nyo rin makita na mahinang-mahina ng Amerika after the rapture dahil the only country that they can help is Israel. Malinaw ho yan. Kaya nga, sabi ng China, dali lang namin dakmain niyang Taiwan na yan kasi mahina pala si Biden na yan. Tinalo ng mga Taliban. Mga Taliban, wala silang helmet. Puro lang kumot nilagay sa ulo nila. Tinalo nila yung mga well-equipped na American. Kaya kami, dakmain na namin Taiwan. Sabi ni President Xi Jinping nung isang araw, nung sumunod, sabi, we will take Taiwan by hook or by crook because Taiwan is a province of mainland China. Kaya,
Salamat, wala na tayo rito. Kaya, salamat tayo na Jesus Christ came and shed His precious blood. Because sabi ng Bible na we were translated into the kingdom of His dear Son because of the shed blood. And dito rin sa pinag-aaralan natin sa Exodus, they were exempted from the kuko ng death angel o kaya yung kanyang pangtabas. 'Di ba? Sa atin na tinuruan tungkol sa picture ng death nakakumot ng maitim, tapos bungo, tapos may hawak na pang-ani ng haba nung yun ang alam natin sa death, diba? Pero tayo wala na yan. Sabi ni Lord Jesus Christ sa John 5:24, sabi niya rito? Para may memorize niyo ito, i-share niyo sa mga loved ones ito na save na. Ngayon, kung hindi pa sila save, they must call on Jesus. And the Lord Jesus will save them. Bakit? Dahil si Lord Jesus Christ is more than willing to save anyone. Ready, read. Verily, verily, I say unto you. Ikaw yan. He that hears my word and believe on him that sent me has everlasting life. Present tense. And shall not come into condemnation. Future tense, hindi ka napunta sa impyerno. But is passed from death unto life. Ang past ay, yaning death. Death is already past tense. You know why? Because death is no longer a fearsome personality. Wala na narinig niyo mga kasama. Kaya yun ang i-share nyo sa loved ones nyo. Yan ngayon ang responsibility ninyo, mga kapatid, kung save kayo. Huwag kayong mahiya. Kailan ba kayo mahiya? Alam nyo, pag nahuhulog na yung mga bato galing sa langit, dahil sabi ng NASA, they are going to to blast the asteroid coming to Earth. Oo. And if that will be blasted, mawala yung laki. Pero yung mga debris naman nun, umaapoy yan, bababa dito. And tamang-tama yun sa sabi ng Revelation, di ba? Na the stones from heaven, 100 pounds will hit the world. It will hit the world in such a way na magkakalindol-lindol dito. And sabi nga ni Apostle John, when he saw that, sabi niya, every island and mountain were moved out of their places. Salamat kay Ma'am Carmen. Salamat. Nandiyan ka na ha. Garcia Galang. Salamat. At nakita ko kayo ni Ma'am Ana na malulusog. You see mga kapatid. So, number 3 na Sir James para tapos na itong lesson natin. Number 3 is ganito. The Israelites have the assurance that they will be 100% provided by God all the way to the promised land. Pag alis nila, di ba? Narinig nyo, pag alis nila, kakain lang nasdahan. Alam naman ninyo yun, di ba? Number 3, Sir James, the Israelites have the assurance that they will be 100% provided by God all the way to the promised land. Kayo rin, na anak ng Diyos, as I said, huwag natin gayahin si Martha, na worry kung anong kainin. Ay, madali lang magsaing. In fact, madali lang magluto ng ulam. Don't you know that? Basta masipag ka at mabilis ka. Ganun yan Ngayon, punta tayo sa Deuteronomy 8:4 kung paano sila nabuhay. Paano sila nabuhay? Alam mo yung ilang taon na Cleo silagay? Alam ko itong Cleo na ito, pamangkin ko rin ito Mga masisipag na tao yan. Marami daw silang palay ngayon. Salamat naman. Ready, read. Thy raiment wax not old upon thee. Neither. Yan, nandyan si Ma'am Jobilin Dillon. Congrats, sister. At si Ma'am Claudine Odasco. Okay, at si Nesitas Kapili Bantolino. Salamat po, Ma'am Nesitas. Okay. Okay, thank you. Thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell. Ilang taon? 40 years. Mantakin mo. Hindi. Galing naman ito. Yung kanilang damit,
Katulad pa rin ng damit ko, hindi kumupas. Oh. And then, yung tsinelas nila, hindi man lang napudpud. Miracle yan. Hindi nyo ba alam? Sabi ng iba, Pastor, saan miracle? The fact na nanonood ka sa akin, miracle yan. The fact na kumikilos ka, miracle yan. Every day, every moment is a miracle. Nakakahinga ka, miracle yan. Oh, naalala nyo, mga katulad ko na COVID din, paghinga talaga, wala. Sa totoo lang, mahiga ka, hindi ka makahinga, upo ako. Luluhod ako, doon lang ako makahinga. Nagpray tuloy ako. See, ang kasama. Pasalamat kayo, may miracle. 40 years. Kaya tama lang na they were assured 100% that God will provide for them all the way. Sundan natin to sa verse number 16. Deuteronomy 8:16. Pagkasabi nyo, Pastor naman, literal ito nangyari mga kapatid. Literal yan. Ano yung sabi niya? Who fed thee in the wilderness with manna. Di ba provision niya? Mantakin mo for 40 years. Every morning, umuulan ng tinapay galing sa langit. Sino nagluto? Ang Diyos. Ikaw, kapatid, huwag mong sabihin, ako nag-provide lahat. Ano? Ulan, sino nag-provide? Ang Diyos. Lupa, sino nag-provide? Ang Diyos. Binhi, sino nag-provide? Ang Diyos. Hindi naman inimbento ng Russia o kaya Amerika ang binhi. Talagang dala-dala ni Noah yan nung araw. Diba? Kayo dyan na nanonood sa akin, kayo na mga taga-apaya, walang naman niyo. Nung bata ako, nandun lahat yung mga original na binhi. Nandun yung, sabi ko sa inyo, ang babango naman. Po. Ito lang ngayon kasi mga clone na yung mga seeds dito. 'Di ba dinalin? Alam ni Dinalin Balunos 'yan eh. Bakit? Nagpupunta yan sa apayaw eh. 'di ba? Ngayon. Who fed thee with manna in the wilderness, which thy fathers knew not, that he might humble thee and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. Alam ibig sabihin niya mga kapatid? Kaya pala ang Diyos, sinusubukan tayo in the beginning para matuto tayo mabuhay sa latter end. Ay totoo yan mga kapatid, mga kasama. Kaya nga binibigyan ko ng halaga ang buhay na ganito. Simple lang pala mabuhay dito sa syudad. Bakit pastor? Kape lang kape lang dito sa bundok namin ito. Iinom ka lang ng kape. Halimbawa nakatayo ng kape. Magburas ka pa, magharvest ka. Anong gagawin mo? Hilaw yun eh. Anong gagawin mo? Dikdikin mo. Tapos, siyempre, may hiwalay yung mga balat nun. Ibilad mo na naman. Pagkatapos ibilad, anong gagawin? Bayuhin mo na naman. Pagkatapos, i-fried mo, ano po? Ayun. Pag itim na, bantayan mo, hindi masunog kasi masama din. Talagang istir mo ng husto, di ba, Ma'am Elvira Presto? Pagkatapos, katagal magkape. Pero dito, punta ka sa Siomart, bili ka ng 3-in-1, may kape ka na. Di ba? Gusto mo naman brewed coffee? Ganyan ka lang sa mga Kalinga, shelf, gano'n. O meron ka ng black coffee. Di ba? Magluto lang ng, pakinggan nyo ito. Alam nyo, malagkit ang hirap sa amin. Bakit? Mag-ani ka pa, magbayo ka pa, akyat ka pa ng nyug, maggadgad ka pa. Alam nyo, gadgaran sa amin, manual, ganyan ka. Napawisan na, tumulo lahat ang pawis mo dun sa nyug. Hindi pa tapos. Pero dito ang madali lang. Tawagan mo lang online. Kayo mga tumatawag sa online na nakikita namin order nyo. Minsan naman, bigyan naman kami ng order nyo sa online na. Katulad ni Brother Jun, nagulat kami rito. May dumating na, sabi ko na nga ba, panda? Sabi, hindi wala kaming order panda. Dito ang naka-address. So salamat po. Ganun lang yun, di ba? Alam nyo, nalaman ni si Doc Ruby Pearl na October ay pastors. Pastors. Pastors month pala. Kaya binilhan ako ng anlin na usang kilo yata yun. And I found out na if you will drink anlin twice a week, mawala yung colon cancer. Subukan nyo mga kasama. Subukan nyo. Basta subukan nyo. Kaya
Gagandang mukha nyo, you know why? Kasi lahat ng toxic lalabas. Okay, ngayon. Israel was assured that they will be 100% be provided by God all the way to the promised land. Diba sabi ng Diyos din yan sa atin? My God shall supply all your need. Basta, huwag tayong mag-set ng goal na mataas para sa atin. Doon tayo nahihirapan eh. Bakit? Nag-set tayo ng mataas in such a way na tuloy, hindi natin mabayaran. O tulad nung kakilala ko, wala siyang pagkukunan, pagbili ng Ranger, Ford Ranger. Okay. Humiram pa naman. Humiram ng pound-down. Siyempre may monthly yun. Malungkot nga ako kasi na-repossess. Tignan mo yan. Huwag tayong titingin sa iba at sabihin, ganito lang sakyan namin, kakaya. So what? Di maglakad ka. At least maka-exercise ka pa. Kaya nga nakikita ko yung mga senior citizen dito naglalakad. Sabi ko may mga sasakyan ng mga yan. Yung pala, nagja-jogging. So, mga kapatid, don't forget that the name of God is Jehovah Jireh. And not only that, but one of his name is Jehovah Shalom, the giver of peace. Baka meron nanonood sa akin ngayon na wala kayong peace of mind and heart. Why not call on the Prince of Peace? Pastor, sino ba yung Prince of Peace? Di tingnan natin sa Isaiah 9:6. Para yung Prince of Peace ay imbitahin nyo sa puso nyo para may kapayapaan naman kayo. O mga kapatid. God is a God who hears and answers prayer. And He loves you. Don't you know that? Ready, read. For unto us, kasama ka, a child is born. Bethlehem ho yan. Unto us a son is given. Calvary yan. 30 years ang pagitan yan. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace. Everlasting Father, the Prince of Peace. Alam mo yung pagitan ng Calvary to this coming kingdom? Tingnan niyo sa verse 7 para makita niyo na the coming kingdom ay pagitan niyang 2,000 years. Kaya, 2 days yan sa Bible 2 days lang. Kaya ang gagawin natin is, sige, tuloy lang. Always abounding because this is going to happen one of these days. Ready, read. Of the increase of His government and peace. Narinig nyo? There shall be no end. Di ba maganda nandun tayo? No ending. Samantala dito mag-election, may ending 3 years o kaya presidente 6 years. Kaya BBM tayo. And upon His kingdom to order it and establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Yung pangako niya, gaganapin niya yan. O katulad niyan, bakit buhay ka pa ngayon? Nanonood ka. God perform His promise to you. Naiingatan ka niya. At makarecover ka sa positive na COVID. Narinig niyo? O diba? Kaya God is a God of mercy. Mapagpatawad ang Diyos. Gusto kong makita niyo itong Jonah na ito para kung kayo ay sabi niyo, nagtampo na ako sa Diyos kasi ganito naman buhay namin. Kapatid, huwag ka naman magtampo. Di fact na alam mo, patungo ka sa heaven. At darating yung araw na dito sa millennium, paradise regain, aawit kayo ladies ng in the garden na hindi nakulubot mukha nyo. Narinig nyo bakit? Kamukha si Lord Jesus Christ. Okay, punta tayo sa Jonah chapter. Ito, sabi ko na nga bang ganda ng pagkasabi rito. Sabi ni Jonah dito, I know. Sabi ng si Jonah dito sa verse 2. 4:2. Ano sabi niya? 4:2. Kaya kung sino man dyan nagtatampo sa Diyos, basahin yung Jonah 4:2. Ready, read. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I pled before thee into Tarshish. Bakit? For I knew thee. I knew, Lord, that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, of great kindness, and repentest thee of the evil. Ibig sabihin, kayo na hindi saved, may sabi ng Diyos, nagalit ang Diyos sa inyo, pero pag nagsisi kayo, alisin niya yung signboard sa likod nyo na under condemnation. Ay malinaw ho yan mga kasama. Kasi gracious God, kind nga, mapagpatawad. Kaya bago kayo ilis sa lupang ito, katulad ng mga Israelites, they
came under the shed blood, the Passover lamb. And our Passover lamb, para hindi na tayo dadakmain ng kamatayan, ay ano? Jesus Christ. Kasi oras na mamatay ka physically, hindi naman mamatay, sabi ng Bible, sleep ka lang. Bakit? Your body will wake up one day and your soul will be reunited from heaven. And what a day that will be when we will see Jesus. Let us pray. Heavenly Father, thank you for my brothers, my sisters. Thank you for their open hand and open heart in supporting this great ministry, in reaching the lost before it's too late. Thank you, Father, for the Passover lamb. And truly, Lord Jesus, you are so gracious to us in forgiving us our sins because of the blood that was applied. And therefore, that shed blood is still available today to cleanse every sinner who will humble themselves and pray. Bless my fellow believers now. Keep us safe throughout the week, and bless even their works and their businesses. In Jesus' name, amen.